Maagang maaga pa lang, halos hindi pa sumisilip ang araw sa likod ng matataas na gusali sa Makati. Gising na si Clark. Karaniwan ang bukang liwayway ay simbolo ng panibagong oportunidad para sa kanya. Isa siyang self-made businessman. Nagtayo mula sa wala ng isang mid-sized logistics company na ngayon ay may mga bodega sa Laguna, Batangas at Bulacan. Mula sa pagmamaneho ng sariling delivery van noon, ngayon ay may fleet na siya ng mga truck. Pero ngayong Martes, mabigat ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa investor meeting na nakasulat sa kanyang planner. Hindi dahil sa mga kontratang kailangang pirmahan. Hindi dahil sa pressure ng negosyo. Kundi dahil sa kanyang anak, si Conrad. Tahimik, masipag, responsable. Isang anak na hindi kailanman nagpasakit ng ulo niya. Lumaki itong mahusay sa pag-aaral. Pagkatapos ng kolehiyo, diretso itong pumasok sa kumpanya nila. Matalino sa numbers, mahusay sa negotiations, at higit sa lahat, may integridad. Sa madaling salita, perpekto. Hanggang sa dumating siya, isang babae. At mula noon, parang nagbago ang ihip ng hangin. Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas nang makilala ni Conrad ang babaeng yon. Mabilis ang mga pangyayari. Parang bagyo sa buwan ng Agosto. Biglaan, malakas at hindi mo alam kung saan hahantong. Noong isang linggo lang, sa hapagkainan ng malaking bahay sa Ayala, Alabang, ibinagsak ni Conrad ang balitang yumanig sa mundo ni Clark. Dad, magpo-propose na po ako kay Melody. Mahinang sabi ni Conrad. Halos mabulunan si Clark sa kinakain niyang steak. Ano? Magpapakasal ka? Conrad, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't napag-usapan natin si Charlotte? Dad, plano niyo po yun. Mahinahon pero matatag na sagot ni Conrad. Plano niyo at ng daddy niya, pero hindi ko po plano. Si Charlotte, anak ng may-ari ng isang malawak na freight company sa buong Pilipinas. Ang pagsasanib ng pamilya nila ay parang perfect business strategy. Isang merger na magpapalakas sa dalawang kumpanya. Maganda si Charlotte, edukada, maayos magsalita at may breeding. Sa isip ni Clark, sila ni Conrad ay magiging power couple ng logistics industry. Pero may isang problema. Hindi mahal ni Conrad si Charlotte. Dad, mabait si Charlotte, intelligent, maganda, pero hindi ko siya mahal. At sa Melody, bahagyang ngumiti si Conrad habang binibigkas ang pangalan. Siya ang gusto kong pakasalan. Melody? Nakakunot ang noo na tanong ni Clark. Sino ba yung Melody na yan? Saan mo ba siya nakilala? Hindi diktador si Clark. Hindi niya pipilitin ang anak na magpakasal sa babaeng hindi naman ito mahal. Pero bilang ama at negosyante, nakikita niya ang mas malaking larawan. Ang pamilya ni Charlotte ay hindi basta-basta. Ang pagtanggi ni Conrad sa dalaga ay maaaring magdulot ng alitan. At ang mas nakakabahala, hindi niya kilala si Melody. Isang pangalan na parang hindi nababagay sa maingat niyang plano para sa pamilya. Sa una, hindi gaanong nag-alala si Clark. Bata si Conrad, gwapo, may pera. Natural lang na may mga babaeng lalapit. Sigurado siyang lilipas din yon. Maraming kabataang lalaki ang dumaraan sa yugto ng paghanga. Mga panandali ang kilig, mga relasyong mabilis magsimula at mabilis ding matapos. Yon ang inakala ni Clark. Hanggang isang araw, habang bumibisita siya sa opisina ni Conrad sa kanilang warehouse sa Parañaque, may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pregnancy test. Nakatago sa basurahan, nakabalot sa gusot na tissue. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya tiningnan kung may dalawang guhit ba o wala. Pero sapat na ang makita yon para manginig ang kanyang dibdib. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi na to simpleng pag-ibig, bulong niya sa sarili. Ito ay responsibilidad.
Hindi niya binanggit ang nakita niya. Bilang ama, alam niyang kung bubuksan niya ang usapan tungkol sa pregnancy tests, baka mas lalo lamang magsara ang anak niya. Kaya ibinalik niya ang paksa sa dati nilang plano. Kay Charlotte. Conrad, kailangan nating pag-usapan ulit ang tungkol kay Charlotte. Formal at kontrolado ang tono na sabi ni Clark. Halatang pagod na si Conrad pero pinilit nito na maging kalmado. Dad, babalik na naman po ba tayo dyan? Ipinaliwanag ko na. May fiancé na ako at malapit na kaming magpakasal. Tapos ng usapang to. Bahagyang tumigas ang boses ni Clark. At si Charlotte. Nagkibit balikat si Conrad. Makakahanap po siya ng iba. Hindi siya mauubusan ng maliligaw. Nasaktan si Clark sa tono ng anak. Hindi ito tungkol kay Charlotte lamang. Ito ay tungkol sa pangalan nila. Sa negosyo, sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa paghahanap niya ng iba, Conrad. Mahigpit ang boses na sabi ni Clark. Tungkol ito sa pamilya natin. Hindi natin kayang galitin ang tatay ni Charlotte na si Richard. Ilang buwan mong niligawan ng anak niya at ngayon iiwan mo lang. Diretso ang tingin ni Conrad. Dad, wala pong nangyari sa amin ni Charlotte. Ilang beses lang kaming nagkita. Polite conversation lang at hindi ko naman ho siya mahal. At iiwan mo ang lahat ng yun para sa isang melody. Napapikit si Clark sandali. May kakaiba sa pangalang yon para sa kanya. Sa tuwing may babaeng melody sa buhay niya, may kasunod na komplikasyon. Pero hindi niya sinabi yon. Hindi niya pwedeng sabihin. Kapag nakilala mo siya, maintindihan mo, Dad. Hindi siya mayaman, wala siyang trust fund, pero mabuti siyang tao. Totoo ang puso niya. Bahagyang ngumiti si Conrad. Pilit na ngumiti si Clark. Talaga? Kung ganun, kailan mo siya ipapakilala? Bakit parang tinatago mo siya? Medyo nainis na si Conrad. Hindi ko siya tinatago. Makikilala mo rin siya, Dad. Bakit ba kayo nagmamadali? At doon natapos ang usapan. Iniwan siya ni Conrad sa study room ng tahimik. Makinis ang sahig ng kahoy. May mga award sa dingding. May larawan ng pamilya. Pero pakiramdam ni Clark, may kulang. Kung mabuti siyang tao, bakit parang may tinatago? Tanong niya sa sarili. May mali at hindi siya papayag na manatiling bulag. Hapon yon nang makita niyang lumabas ng bahay si Conrad sakay ng kanyang itim na sedan. Hindi ito papunta sa opisina. Alam niya yon. Sumakay siya sa sarili niyang kulay abo na kotse at tahimik na sumunod. Hindi masyadong malapit at hindi rin naman masyadong malayo. Isang ama na ginagampanan ang papel ng isang espiya. Mula sa malalapad na kalsada ng Alabang, pumasok ang sasakyan ni Conrad sa mas tahimik na bahagi ng lungsod. Lumang subdivision. May mga puno sa gilid ng daan. May mga bahay na hindi grande pero maayos. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na 2 palapag na bahay. May pulang pinto. Hindi marangya, hindi sosyal pero may kakaibang init sa itsura. Isang maikling busina. At ilang segundo lang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasimpleng summer dress ang lumabas. Mabilis na sumakay sa kotse ni Conrad. Hindi niya makita ang mukha. Isang silhouette lamang. Payat, simple ang bihis. At sa isip niya, sapat na yon. Pinagmasdan niya ang bahay. 2 palapag, medyo kupas ang pintura. May kalawang ang bakal na rehas ng bintana. Ang bakuran ay maayos pero hindi perpekto. Hindi ito ang uri ng tahanan na inaasahan niya para sa magiging asawa ng anak niya. Ganito lang, bulong niya. Sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang kwento. Sigurado akong kumakapit lang siya kay Conrad para sa pera at sa pangalan. At doon pumasok ang alaala ng pregnancy tests. Sa una, mabait sila. Bulong ng isip niya. Hanggang lumabas ang 2 guhit at magsimula ng manghingi ng kung ano-ano. Hindi niya sinundan ng 2. Hindi pa. Sa halip, nagpa siya siyang bumalik kinabukasan.
Nang sumunod na araw, maaga siyang dumating. Tahimik ang subdivision, may nagtitinda ng taho sa dulo ng kalsada. May batang papasok sa eskwela. Ipinark niya ang sasakyan sa tapat. Bukas ng bahagya ang maliit na gate. Parang inaanyayahan siyang pumasok. Lumapit siya sa pinto, walang doorbell. Isang kahoy na pintong maraming taon ang nakatayo sa init at ulan. Marahan siyang kumatok. Una, pangalawa, at mas malakas na katok sa pangatlo. Mabagal ang mga yabag sa loob. Parang may pag-aalinlangan. At nang bumukas ang pinto, parang may bumagsak na mundo sa kanyang paanan. Hindi si Melody ang nasa harap niya, kundi si Natalie. Natalie? Halos pabulong at nanginginig na sambit ni Clark. Oo, Clark. Ako nga. Malamig ang tono na sabi ni Natalie. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod. Mabigat, masakit. Hindi lamang niya kilala ang babaeng yon. Minahal niya ito. 12 taon na ang nakakalipas. Isang parang ipo-ipong romance, mga tawanan sa coffee shop sa Katipunan, mga gabing puno ng pangarap at plano. Pinag-usapan nila ang kasal noon. Pero natalo sila ng takot. O baka siya ang natalo. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang ang sumilip mula sa likod ni Natalie. Mama, kilala mo siya? Tanong ng bata. Napabuga ng hangin si Clark. May anak ka? Oo, anak ko. Diretsyong sagot ni Natalie. Parang tinusok ang dibdib ni Clark. Anak? May anak na si Natalie? Hindi niya alam kung bakit masakit yon. Selos ba? Pagsisisi? O dahil bigla niyang naisip? Si Conrad ba? Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang isip. Imposible. Hindi maaaring pag-usapan ang nakaraan sa harap ng bata. Hindi maaaring ilabas ang mga tanong. Hindi maaaring hukayin ang mga sugat. Natapos na ang lahat noon. Noong pinakasalan ni Natalie ang dating kaibigan niyang si Nicholas. Noong pinili niyang umalis. O marahil, pinili niya na hindi piliin si Natalie. Hindi ko alam. Nahihirapang sabi ni Clark. Wala ka namang dapat malaman, Clark. Malamig na sabi ni Natalie. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Hindi alam ni Clark kung bakit siya nandoon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng piraso ng sikreto ni Conrad ay tila nagsama-sama sa kanyang isipan. Isang mas matandang babae, may anak, nakatira sa simpleng bahay. Si Natalie ba ang Melody? Bulong ng kanyang isipan. Napaatras ng isang hakbang si Clark. Pasensya ka na. Mali ako nang napuntahan. Ganun ba? Agad isinara ni Natalie ang pinto. Isang malinaw na tunog ang sumara sa likod niya. Parang isang kabanatang muling sinarahan. Naglakad siya pabalik sa sasakyan. Mabigat ang dibdib, mabigat ang mga alaala. 12 taon, isang pag-ibig na hindi niya pinaglaban. Isang babaeng minahal niya pero hindi niya tinapangan. At ngayon, may anak ito. Isang batang lalaki na may mga mata na tila may bahid ng pamilyar. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Habang binubuksan niya ang pinto ng sasakyan, naglalaro sa isip niya ang isang tanong. Si Natalie ba ang kasama ng anak ko? Kung ganun, anong klaseng gulo ang papasukin namin? Hindi niya alam at sa sandaling yon, hindi na lamang negosyo ang nakataya, kundi ang nakaraan, ang mga desisyong ginawa niya, at ang mga lihim na matagal nang nakabaon. Habang naglalakad si Clark pabalik sa kanyang sasakyan, tila umiikot ang mundo niya. 12 taon, 12 taon na itinago niya sa ilalim ng trabaho, negosyo at pagiging ama. Pero sa isang pagbukas ng pinto, parang bumalik ang lahat. Noon, 30 anyos pa lang siya.
Isang byudo, isang ama ng 10 taong gulang na si Conrad. Namatay ang asawa niya sa komplikasyon sa panganganak. Isang trahedyang hindi niya kailanman napaghandaan. Mula noon, isinara niya ang puso. Hindi dahil wala ng babaeng lumalapit. Sa katunayan, marami. Mga sosyal na babae sa business events. Mga balo na may kaya. Mga profesional na humahanga sa kanyang sipag at katahimikan. Pero wala siyang tinanggap dahil natatakot siya. Hanggang sa nakilala niya si Natalie. 20 anyos lang noon, masigla, matalino, may mga mata na puno ng pangarap. Hindi niya inasahan na mahuhulog siya. May 10 taong gulang ang agwat nila. May anak siya, may sugat pa siya sa nakaraan. Bakit niya ako pipiliin? Tanong niya noon sa sarili. Bakit niya gugustuhin ang lalaking may dalang responsibilidad? Pero minahal siya ni Natalie. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa kanya. Clark, hindi kita nakikita bilang byudo. Nakikita kita bilang lalaki na may mabuting puso. Sabi ni Natalie noon. Natalie, hindi madali ang buhay ko. May anak ako, may negosyo. Hindi ito fairy tale. Sabi ni Clark at umiwas ng tingin. Hindi ko naman kailangan ng fairy tale. Ikaw lang. Pero natakot si Clark. Hindi siya sumuko sa pag-ibig. Hindi rin siya tumakbo papalayo. Nanatili siya sa gitna. Hindi niya ipinakita ang buong pagmamahal niya. Hindi niya pinangakuan si Natalie. Hindi niya pinanghawakan dahil sa isip niya baka magsawa si Natalie. Baka iwan niya kami. At hindi ko kakayanin ang isa pang pagkawala. At dahil sa paglayo niya, may ibang lumapit. Hindi basta-bastang lalaki ang nanligaw kay Natalie noon, kundi ang business partner niya mismo na si Nicholas. Mas bata, walang anak, walang bagahe. At sa mata ni Clark, mas deserving si Nicholas. 2 sugat ang naramdaman niya noon. Ang pagkawala ng babaeng mahal niya at ang pagkakanulo ng kaibigan. Pero pinili niyang isipin. Mas magiging masaya si Natalie kay Nicholas. At tuluyan niyang pinutol ang ugnayan. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya bumalik, hindi na siya lumingon pa. Hanggang ngayon, habang nakaupo sa loob ng sasakyan, nanginginig pa rin ang kamay niya sa manibela. Bakit ako bumalik? Bulong niya. Hindi na dapat hinuhukay ang nakaraan. Pero isang tanong ang gumugulo sa isip niya. Si Conrad ba mas matandang babae ang minamahal? Isang babaeng may anak na? Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib niya. Kapag nalaman to ng pamilya ni Charlotte, hindi niya namalayang nakalimutan na niya ang investor meeting hanggang sa makita niyang folder sa passenger seat. Kontrata. Pirmahan, milyong-milyong pisong nakataya. Trabaho muna, bulong niya sa sarili. Ito ang alam kong kontrolin. At sa meeting sa isang high-rise sa BGC, bumalik ang dating Clark. Matatag, matalino, kalkulado. Naging matagumpay ang negosasyon. Napahanga niya ang mga investor. At doon niya napansin ang isang babaeng abogada. Maayos ang postura, malinaw magsalita at profesional. Ang pangalan, Melody Ramos. Napakurap siya. Isa na namang Melody, naisip niya. Pero habang pinapakinggan niya ito magpaliwanag ng legal terms, may kakaibang respeto ang nabuo sa kanya. Kung ganito ang Melody na tinutukoy ni Conrad, hindi ito problema. Hindi niya alam, ito nga ang Melody. Natapos ang meeting. Nagsimula ng magsialisan ang mga tao. At sa pintuan, pumasok si Conrad. Diretso siyang lumapit sa babaeng abogada. Ngumiti, yumakap at hinalikan ito. Sandali! Halos mawala ng boses na bulong ni Clark. Dad, perfect timing! Nandito ka pa pala. Masayang-masayang sabi ni Conrad. Hinawakan nito ang kamay ng babae. Dad, this is Melody, my fiancé. Parang may sumabog sa tenga ni Clark. Fiancé? Hindi si Natalie.
Hindi ang babaeng nasa pulang pinto. Ibang Melody. Ikaw ang Melody? Nauutal na tanong ni Clark. Opo sir, Melody Ramos po. Magalang ng ngiti ng babae. Dad, ikakasal na kami. May isa pa kaming balita. Mas lalong ngumiti si Conrad. Tumingin siya kay Melody. Magiging lolo ka na. Magiging lolo. Dalawang salitang bumaliktad sa mundo niya. Ang pregnancy test, ang pulang pinto, ang Natalie, lahat ay naghalo-halo sa isip niya. Sandali, ibig mong sabihin itong Melody? Unti-unting nagsimulang malinawan si Clark. Ang babaeng kinausap niya kahapon, hindi si Melody. Kapitbahay lang. Isang maling pinto, isang maling akala. At isang nakaraan na biglang bumalik sa kanyang buhay. Sandali, ibig mong sabihin, kanina pumunta ako sa bahay na yon, yung pinuntahan mo kahapon. Mahinang natawa si Melody Ramos. Isang malinaw at malambing na tawa. Ibig pong sabihin, nakausap niyo si Natalie at akala niyo ay ako yon? Nakangiting tanong ng babae. Namumula naman ang tenga ni Clark. Magkatabi kasi ang bahay. Duplex po yun sir. Magkahiwalay ang entrance. Ako po ang sa kabilang side at si Natalie at ang anak niyang sa kabila. Parang may malaking bato ang natanggal sa dibdib ni Clark. Sinundan mo ako, Dad? Nakangiting tanong ni Conrad. Natawa na rin si Clark. Pasensya na iho. Ano bang magagawa ko? Hindi mo ako sinasagot ng diretso. Hindi ka naman magaling mag-espionage, Dad. Tumawa ng totoo si Clark. Siguro nga, pero wala akong nakikitang dahilan para itago ang fiancé na tulad nitong si Melody. Sa unang pagkakataon sa buong araw, tumawa si Clark ng walang bigat. Masayang puso niya. Magiging lolo na siya. Maayos ang babaeng pinili ng anak niya. At ang pulang pinto, isang maling akala. Pero kahit ganon, may naiwan sa dibdib niya. Ang mukha ni Natalie. Ang maputla niyang balat, ang batang may malungkot na mga mata. Matapos magpaalam kina Conrad at Melody, hindi siya umuwi agad. Hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, bumalik siya sa pulang pinto. Sa pagkakataong ito, ang batang lalaki na ang nagbukas. Hello, naalala mo ba ako? Pumunta ako dito kaninang umaga. Gusto ko sanang makausap ang nanay mo. Opo, pero wala po siya. Mahinang sagot ng bata. Pumunta po siya sa klinik. Hindi ko alam kung anong oras po babalik. Pwede po kayong maghintay. Pumasok si Clark, simple ang sala. May lumang sofa, may maliit na mesa, may electric fan na umiingay sa gilid. Pero malinis, maayos, may dignidad. Ano nga palang pangalan mo? Hunter po. Dito lang ba kayo ng nanay mo? Tanong pa ni Clark. Tumango ang bata. Opo. Napatingin siya sa isang frame picture sa dingding. Siya po ang tatay ko. Namatay siya sa aksidente nung 3 taon pa lang po ako. Hindi ko na po siya masyadong maalala. Tinitigan ni Clark ang larawan. Si Nicholas, dating kaibigan, dating partner, at ang lalaking pinili ni Natalie noon. May kakaibang kirot ang dumaan sa kanya. Nag-aaral ka na, Hunter? Opo, grade 4 na po ako. Kumusta naman ang grades mo? Okay naman po. Hindi ako top, pero pasado naman. May mga subject lang na mahirap. Anong subject? PE saka arts. Napangiti si Clark. Yun ang madali. Biro niya sana. Pero ang sagot ng bata ang nagpabigat ng hangin. Kasi po, mahinang sabi ni Hunter. Minsan wala po kong tamang damit sa PE o sapatos. Sa arts po kailangan ng pins at sketchpad. Hindi po lagi kami nakakabili. Huminto siya sandali. Tinatawag po akong mahirap at pulubin ng iba. Mahirap. Isang salitang hindi pamilyar sa mundo ni Clark. Isang salitang tila suntok sa dibdib ng batang kaharap niya. Mahirap, ibig mong sabihin, wala kayong sapat na pera? Seryosong tanong ni Clark. Tumango naman ang bata. Dati po may trabaho si mama,
Pero tumigil siya kasi may sakit po siya. Anong sakit? Hindi ko na po alam. Basta po laging pumupunta sa doktor. Mahal daw po ang gamot. Sabi nila pwede naman daw gumaling pero kailangan daw po ng operasyon. Tumingin ang bata sa sahig. Mahal po yun. Parang may dumagan sa balikat ni Clark. Ang batang ito may daladalang problema na hindi dapat pasan ng isang 10 taong gulang. Pag-alala sa nanay, takot sa ospital, hiya sa klase. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya si Natalie muli, hindi na ito tungkol sa nakaraan. Hindi na ito tungkol sa pride. Hindi na ito tungkol sa maling pinto, kundi tungkol sa isang batang may mabigat na pasanin. At sa isang babaeng tila nag-iisa sa laban sa buhay. Ilang minuto matapos ang usapan nila ni Hunter, bumukas ang pinto. Pumasok si Natalie. Mabagal ang hakbang, may pagod sa balikat, may kaputlaan sa mukha na hindi napansin ni Clark noong una. Sa unang tingin, pilit pa rin ang composure niya. Matatag, tahimik. Pero ngayon, kita na ang pagod. Natalie, kailangan ko magpaliwanag kung bakit ako pumunta kanina. At may seryoso rin tayong dapat pag-usapan. Mahina ang boses na sabi ni Clark. Sandali silang nagkatinginan at may awkward na tawa. Bahagyang ngumiti si Natalie. Maling pinto lang pala ang kinatok mo. Mukhang gano'n na nga. Isang manipis na tulay ng pag-uusap ang nabuo sa pagitan nila. Pagkatapos ng mga taon ng katahimikan. Pero agad itong naging seryoso. Natalie, sinabi sa akin ni Hunter ang tungkol sa sakit mo. Ano ba talagang nangyayari? San ka nagpapagamot? Tahimik si Natalie, napatingin sa lumang armchair sa sulok. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo, Clark. Hindi naman ito dahil sa kuryosidad. May kakilala akong doktor. May mga resources ako at kaya kitang tulungan. Mas seryoso na sabi ng negosyante. Sa mga mata ni Natalie, may bakas ng dating sakit. Bakit ngayon, Clark? Ilang taon tayong walang usap. Nakalimutan mo na nga ako. Mahina pero may diin na sabi ni Natalie. Walang kinalaman ang paglimot dito. Napataas ang boses ni Clark at may halo ng emosyon. May kakayahan ako at dapat mong isipin ang anak mo. Si Hunter masyadong bata para mag-alala ng ganyan. Hindi siya tumigil. Tinawagan niya ang isang pribadong ospital sa Makati. Isang medical center na ginagamit niya para sa mga executive ng kumpanya. Sa loob ng ilang minuto, nakaschedule na si Natalie para sa masusing pagsusuri. Si Clark mismo ang nag-guarantee ng gastos. Ilang araw ang lumipas, na-admit si Natalie sa ospital. Ang operasyon, mahal, mapanganib, pero naging matagumpay. Mahina lamang ang katawan ni Natalie matapos yon. Araw-araw, dumadalaw si Clark. May dalang bulaklak, may dalang libro, may dalang pag-asa. Isang hapon, habang tahimik ang silid at mahina ang tunog ng heart monitor, hinawakan ni Natalie ang kanyang kamay. Salamat, Clark. May pag-asa pa siguro? Huminto siya sandali. Pero may ipapangako ka sa akin. Ano yun? Kapag may nangyari sa akin, huwag mong pabayaan si Hunter. Kahit ilagay mo siya sa maayos na ampunan. Dahil anak mo rin siya. Parang tumigil ang mundo. Ano? Halos maubusan ng hininga si Clark. Paanong naging anak ko? Hindi ba't pinakasalan mo si Nicholas? Buntis na ako noon. May luha sa mga mata ni Natalie. Clark, anak mo si Hunter? Isang lihim na halos 12 taong itinago. Isang katotohanang hindi niya kailanman inisip. Akala ko ayaw mo ng responsibilidad. Akala ko hindi mo sineryoso. Pero alam ni Nicholas ang totoo. Tinanggap niya si Hunter. Minahal niya bilang sarili niyang anak. Luha ang dumaloy sa pisngi niya. Pasensya na. Galit ako noon at nasaktan ako. Tahimik si Clark. Mabigat ang dibdib at puno ng pagsisisi. Tama ka, naging duwag ako. Akala ko hindi ako ang kailangan mo. Mas matanda ako, byudo at may anak.
Hinawakan niya ang kamay ni Natalie ng mahigpit. Pero hindi kita nakalimutan, kaya hindi na ako nag-asawa ulit. Isang katotohanan na hindi niya kailanman nasabi hanggang ngayon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gagaling ka. Hindi mo kailangan magpaalam kay Hunter. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ngayon at hindi na kailanman. Unti-unti gumaling si Natalie. Bumalik ang kulay sa pisngi niya. Bumalik ang lakas ng boses at sa puso ni Clark may panibagong pag-asa. May dalawa na siyang anak, si Conrad at si Hunter. At may apo pa na darating. Habang abala sina Conrad at Melody sa paghahanda ng kasal, may isang gabi na nagulat ang lahat. Sa sala ng bahay ni Clark, nagsalita siya. Conrad, Melody, may sasabihin kami ng mama mo. Napatingin si Conrad kay Natalie. Mukhang magiging doble ang selebrasyon ng kasal. Dahil ikakasal din kami. Lumipas ang ilang buwan sa isang malaking hardin sa Tagaytay, sa ilalim ng asul na langit at malamig na simoy ng hangin. Dalawang pares ang nakatayo sa altar. Una, sina Conrad at Melody. Masaya, puno ng pag-asa, may bagong buhay na darating. At sa tabi nila, sina Clark at Natalie. Mas tahimik ang kanilang ngiti, mas malalim ang pinanggagalingan ng pag-ibig. Hindi na ito pag-ibig ng kabataan. Hindi ito basta kilig. Ito ay pag-ibig na dumadaan sa pagkakamali, sa paglayo, sa pagsisisi, at sa ikalawang pagkakataon. Habang naglalakad si Natalie papunta sa altar, hawak ang braso ni Hunter. Hindi niya maiwasang mapaluha. 12 taon, 12 taong itinago ang isang lihim. 12 taong pinasan ang bigat ng mag-isa. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Mama, masaya ka ba? Tanong ni Hunter. Oo naman anak, ngayon masaya na ako, nakangiting sabi ni Natalie. Sa kabilang banda, nakatingin si Conrad sa kanyang ama. Hindi niya akalain na sa gitna ng sarili niyang kasal, masasaksihan niya ang pagbabalik ng pag-ibig ng kanyang ama. Dad, ngayon ko lang nakita na ganito ka kasaya. Pabulong na sabi ni Conrad. Nako, minsan iho, kailangan mong mawala bago mo mahanap ulit kung ano ang magpapasaya sa'yo. Naging doble ang palakpakan, doble ang saya, doble ang pag-asa. At habang hawak ni Clark ang kamay ni Natalie, napagtanto niya, hindi siya huli. Hindi pa tapos ang kanilang kwento. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng truck, laki ng warehouse, halaga ng kontrata. Pero sa huli, ang tunay na yaman pala ay ang taong hindi mo pinabayaan, ang anak na hindi mo itinakwil, at ang pag-ibig na hindi mo na muling hinayaang mawala. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan sa buhay, masyado tayong natatakot. Natatakot tayong magmahal ulit, natatakot tayong masaktan, natatakot tayong magkamali. At dahil sa takot, pinipili nating manahimik, pinipili nating umiwas, pinipili nating hindi sabihin ang nararamdaman. Pero tandaan ninyo, ang hindi pagsasalita ay maaari ding magdulot ng mas malalim na sugat. Kung noon ay naging matapang si Clark, hindi sana nagtagal ng 12 taon ang kanilang paghihiwalay. Kung hindi siya natakot sa responsibilidad, hindi sana lumaki si Hunter na iniisip na siya ay kulang. Ang buhay ay hindi laging sumusunod sa plano. Minsan, mali ang pintong kinakatok natin. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang pagkakataon. Dahil kung ang puso ay handang magpatawad, kung ang isip ay handang tumanggap ng pagkakamali, at kung ang tao ay handang maging responsable, may pangalawang pagkakataon, may pagbabalik, at may paghilom. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa matapang, at ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa plano, kundi sa pagpili sa isa't isa, araw-araw. Muli, ako po si Skylar Guro, at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.